Magandang araw mga karizal! Ngayon ay ating pag-uusapan ang isinulat ni Jose Rizal sa pinamagatang Noli Me Tangere. Pero bago ang lahat, ako muna ay magpapakilala. Ako nga pala si Binibining Daniela na magsisilbing tagakwento para sa video na ito. Aking ikukwento ang buod ng Kabanata 11 hanggang Kabanata 12. Pero bago ang lahat, ako muna ay magbibigay ng paunang trivia para sa Noli Me Tangere. Alam mo ba na ang Noli Me Tangere ay isang klasikong nobela ni Jose Rizal at ito ay isinulat noong 1887 sa Berlin, Germany. Ang Noli Me Tangere ay pamagat sa Latin at nangangahulugang "Wag mo akong salingin." At ang pangunahing tauhan dito ay si Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Pero bakit nga ba isinulat ni Rizal ang Noli Me Tangere? Ito ay naisulat ni Rizal bilang isang mapanagot na tawag sa katiwalian at pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan. Tayo naman ay dumako sa Kabanata 11, ang mga makapangyarihan. Si Don Rafael ang ama ni Ibarra, isang tahimik na makapangyarihan. Kahit hindi siya masyadong nabibigyan ng atensyon, siya ay mayaman at kilala sa bayan. Pero, despite his wealth, he is treated with utmost respect at marami ang may utang na loob sa kanya. Ngunit, sa kabilang banda, siya ay pinagkaitan ng tulong at wala siyang kapanig. Sa kabilang banda, si Kapitan Tiago ay mayaman at sinasalubong ng mga musikero, banda at mga pagkaing masasarap sa tuwing siya ay bumibisita sa bayan. Siya ay tinuturing na walang kalaban-laban at ito pa ay tinatawag na Sakristan Tiago. Ang Kapitan ng Bayan ay hindi rin kasama sa mga tinatawag na kasike o mga makapangyarihan. Ang posisyon di umano sa pamahalaan tulad ng Gobernador Silio o Kapitan sa Bayan ay mabibili sa halagang 5,000 at madalas pa na sinisita at kinukutya ng Alkalde Mayor. Ang San Diego ay parang Roma at Italia sa matinding hidwaan sa kapangyarihan na namumuno sa bayan. Ang mga pangunahing tauhan rito ay sina Pare Bernardo Salvi, isang payat at bata pang Faring Franciscano na pumalit kay Padre Damaso. Magkaiba sila ni Padre Damaso sa katawan. Magiliw si Padre Salvi at maingat sa kanyang trabaho. At ito'y masipag sa pag-aayuno. Sa kabilang banda, ang Alpares at ang kanyang asawang si Doña Consolacion, isang Pilipina na paborito ang paggamit ng make-up. Ang Alpares ay ang pinuno ng mga Guardia Sibil. Kung tatanungin kung sino ba talaga ang makapangyarihan sa bayan ng San Diego, ito ay walang iba kundi ang Cura Parroco sa simbahan at ang Alpares na siyang puno ng mga Guardia Sibil. Sa kabila ng hidwaan ng Alpares at Padre Salve, kapag sila ay nagtatagpo, napagpapakunwari silang magkaibigan sa harap ng iba. Sila ay nagbabati-batian sa harap ng maraming tao, ngunit sa likod ng kanilang mga maskera, sila ay may mga plano para makaganti sa isa't isa. Tayo naman ay magtungo sa susunod na kabanata, ang Kabanata 12, Todos los Santos o Araw ng mga Patay. Ang sementeryo ng San Diego ay matatagpuan sa gitna ng malawak na palayan na napapalibutan ng bakong pader na gawa lamang sa matagal ng mga kawayan. Ang daan patungo rito ay napakasukal kung tag-init at napakabaha naman kung tag-ulan. Sa sentro ng sementeryo ay matatagpuan ang isang malaking krus na may kasamang bato at mayroong inscription na INRI sa isang lumang lata na pinagmulan ng mga nakaraang panahon. Ang mga halamanan ay makakapal at masukal ang kabuuan ng libingan. Sa ibang bahagi ng sementeryo, mayroong 2 taong naglilibing na malapit sa pader na tila tutumba na. Ang isa ay dating sepulturero habang ang isa naman ay mukhang bago sa trabaho. Dahil ito ay hindi mapakali, madalas dumura sa lupa at palaging nagyoyosi. Ang
Ang taong nagyosi ay nagsabi sa sepulturero na mas magandang maghanap ng ibang lugar dahil sa sariwa pa ang bangkay na kanilang inililibing. Hindi niya kayang tiisin ang masamang amoy at madilim sa gabi. Ayon sa kanya, dapat dalhin ang bangkay sa sementeryo ng mga Inchik. Sa kabila nito, dahil sa malakas na ulan at bigat ng bangkay, napagpasyahan na lamang nilang itapon ito sa lawa, alinsunod sa utos ni Padre Garrote.